Narito po, ma'am. Pantisila. Wala po, ma'am. Wala po siya ngayon meeting. Jace, ikaw, record, Jace, ha? Hindi ko kasi, hindi ko pa. Kaka. Thank you, Jace. Narito po, ma'am. Katuran. Katuran. Wala. Cosito. Wala din po siya ngayon, ma'am. Bakit? Ano nangyari? Pati Si Pasito po, ma'am, is my Bible study po daw siya ngayon, ma'am. My church duties po. Si Katuran? Wala, no? Okay. De La Wala Peña? po. De La Peña? De La Peña, wala. On and off to De La Peña. Patrice, nandito? Si Patrice? Present, ma'am. Fabre? Fabre? Ma'am. Present po. Earl, nandito. Galion? Galion. Wala si Galion last meeting, wala din siya ngayon. Wala po. Galia? Present. Narito, ma'am. Hantalaw, Gantalaw? Gantalaw. Gantalaw, wala. Hernan? Narito po. Wala ka last meeting, Hernan? Ma'am, ma'am. Nag-oral pa ganito di mama. Pero huli pagtawag ko, wala ka siguro, no? Kaya wala, hindi ko nalagyan ng check. Huli ka? Yes, ka, ma'am. ano? Kasi brand out po, ma'am. Huli Ay, kasi black out hindi ko po. nakita. Opo, Ako? ma'am. Sige. Ko? Narito po, ma'am. Libita? Narito po, ma'am. Ilicias? Narito po, ma'am. Macaranas? Narito po, ma'am. Mahawan? Narito po, ma'am. Mir? Narito po, ma'am. Mondihar? Narito po, ma'am. Maduma? Maduma? Narito po, ma'am. Obsioma? Narito po, ma'am. Obsioma, wala ka last meeting? Opaon? Narito po, ma'am. Perez? Narito po, ma'am. Ravina? Narito po, ma'am. Umea? Narito po, ma'am. Salvanera? Narito po, ma'am. Samaniego? Present, ma'am. San Buenaventura? Narito po, ma'am. Sanchez? Narito po, ma'am. Onson? Ma'am, narito po. Sanchez? Wala ka last meeting, Sanchez? Late po, ma'am. Oo, nahuli ka rin. Walang ano dito, blanco. Okay, Wong? Narito po, ma'am. Sabaliero? Narito po, ma'am. Okay. Si Alohasin, wala? Okay, wala ka kanina pagtawag ko, no? Okay, sige. So, ang wala dito ngayon, si Bantisila, Katuran, Cosito, De La Peña. Narito po, ma'am. Late po, ma'am. Narito po, ma'am, si Katuran. Katuran. Okay. De La Peña din, ma'am. De La Peña. Galion, wala. Hantala, wala. Okay, sige. Magandang hapon sa lahat. Kumusta na ang ating buong isang linggo? Okay ba kayo? Opo, ma'am. Okay lang? Okay ka sa ating mga lessons, sa lahat-lahat ng mga subjects? Sana ay okay. Noong nakaraang Sabado ay natapos natin ang tungkol sa unang kabanata. Ano ngayon ang mga paksang nakuha natin? Bilang balik tanaw sa mga paksa bago tayo
ano sa paksa natin ngayon. Sabihin mo nga, Onson, Eric, kung ano yun ang mga paksang nakuha natin, natapos natin last meeting. To ay isang example lang po, ma'am. Kung ano yun ang mga paksang nakuha natin, banggitin mo. Ay yung na ano lang ko po, ma'am, na Okay, naalala mo. remember ko Sige po po. yung retorika po, ma'am. Ibig sabihin ng retorika po. Okay, naibigay natin ang kahulugan at katangian ng retorika. Okay, ano pa? Kasaysayan ng retorika, ma'am. Okay, si Earl, kasaysayan, pahapyaw na kasaysayan ng retorika. Ano pa? Kanon ng retorika. Okay, si Almer, Vina, mga kanon o kategorya ng retorika. Ano pa? Ang mga Bilang saksaw sining, ng ma'am. retorika, ma'am. Ha? Bilang sining. Okay, retorika bilang sining. Ano pa? Pansibikong sining, ma'am. Okay, pansibukong sining. At Mga saklaw ng- mga saklaw ng retorika. saklaw ng retorika at ang gampanin ng retorika. Yun lahat ay nakuha natin noong nakaraang Sabado at naibigay niyo sa akin ang gawain naman din na aking hiniling sa inyo. Okay, para na yung hapon ay tatalakayin naman natin ang tungkol sa pangalawang kabanata, ang gramatika at ang retorika. So, ilalahad sa atin ng unang pangkat, no? Ito ang ano nila, ang kanilang paksa. At ang layunin natin sa hapong ito ay maipapaliwanag natin ang gamit ng kapag bibigay tayo ng halimbawa ng iba't ibang gamit ng mga salita o wastong gamit ng mga salita, matutukoy natin ang pagkakaiba ng retorika, malalaman natin ang kaibahan ng retorika at ng gramatika. Okay. So, pakikinggan natin ang unang pangkat. Sige. Ang mga membro dito ay sina Adis, Bakabak, Galia, Naduma at Perez. Yes, ma'am. Okay, sige. Makita po ba yung share screen ko? Okay, sige. O, nakikita ko. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon. So kami po ang kaunang grupo at ang aming kabanata ay ang gramatika at retorika. Mark? Nag-change ba pa? Wait, nag-change ba pa or wala ang screen? Wala? Wala, nag-change. Wait po, technical difficulties. Ito. Wait lang po everyone. I'm so sorry.
Paolo, okay na? Okay, Mark, next. So, ang gramatika at retorika. Ang retorika ay mahigpit na nauugnay sa gramatika. Kung tutusin, hindi maaaring paghihiwalay ng dalawa. Ang isang rhetorical na diskurso kasi ay kailangang magtataglay ng at least dalawang salalayang katangian. Pagkamasining at kawastuhang gramatikal. Ang masusing pag-aaral nito ay komplikado at nangangailangan ng mahabang panahon. Ngunit anumang kalaman at kasanayan, ang panggramatika na ating nia-apply sa anumang diskurso, pasalita man o pasulat, ay malaking tulong sa ating pagpapahayag. Sabihin pa, ang kawalan ng kaalaman at kasanayang panggramatika ay may negatibo namang epekto sa ating pagpapahayag sa alinmang paraan. So, pagpili ng wastong salita. Okay, sige, sandali ha. Bago ka magpatuloy doon, ang Ginoong Bakabak. So, ibinigay mo ang tungkol sa gramatika at retorika. So, sa madaling salita, dahil medyo may kahabaan niyang naibigay mo, sa madaling salita, mga my dear students, ang retorika ay may tungkuling pagandahin at patimyasin ang isang pahayag. Iyon ang sa retorika. Yun ang tungkulin niya, pagandahin at patimyasin ang isang pahayag. Samantalang ang gramatika ay pinangangalagaan ang kawastuan na maging malinaw ang pagpapahayag. Ang grammar naman dito ang pinipiliin sa ating gramatika. So, as we go along, malalaman natin, matutunghayan natin, hindi lang pala simpleng grammar o balarila, kung hindi kinakailangan din pala nating ayusin sa pamamagitan ng retorika, patimyasin, pagandahin ang daloy ng ating pangungusap. Kaya nga, ang susunod nito ay ang mga gamit, wastong gamit naman ng mga salita. Okay, tama ba, Ginoong Bakabak? Tama po, ma'am. Okay, sige, continue. Ang pagiging malinaw na pahayag ay nakasalalay sa mga salitang gamitin. So, kinakailangan angkop ang salita sa kaisipan at sitwasyong ipapahayag. So, meron tayong mga example dito. So, Okay. ang mali, isang example ay tanaw na namin ang maluwang na bibig ng bulkan. Ang wastong kagamitan nito dapat ay tanaw na namin ang maluwang na bunganga ng bulkan. At isa pang example ay bagay kay Olga ang kanyang makipot na bunganga. At ang wasto nito ay dapat bagay kay Olga ang kanyang makipot na bibig. Susunod. Okay, sandali. Anong paliwanag doon? Ibig sabihin, so para magiging tama ang ating pangungusap, dahil ang unang pangungusap na binigay na sinabing mali, tanaw na namin ang maluwang na bibig ng bulkan. Na sinabi sa wasto, tanaw na namin ang maluwang na bunganga ng bulkan. So, ibig sabihin, hindi natin ginagamit ang bibig kung tinutukoy natin ang bulkan. Ang bibig ay ginagamit lamang natin kapag sa tao. Sa tao, yes. Kaya nga, sa pangalawang pangungusap, mali, bagay kay Olga ang kanyang makipot na bunganga. Hindi, mali yun. Dapat ay bagay kay Olga ang kanyang makipot na bibig. Tao si Olga, bibig ang ating gagamitin. Tama? Tama. Pero minsan, nagkakamalian natin, no? Sasabihin natin minsan, maririnig natin ng ibang tao, uy, bunganga mo. Ganon. Pero dapat nasa ang bibig natin yon. Okay? Sige. Continue. Susunod, Mark. So, tandaan din natin sa ating wika ay maraming salita na maaaring pare-pareho o kahulugan, subalit may kanikayang kanyang tiyak na gamit ng pahayag. Ang halimbawa nito ay bundok, tumpok, punpon, salansan, tambak. Ang isa naman ay kawangis, kamukha, o kahawig. Yung mga pare-parehong... Okay. Sandali. Paliwanag natin doon. Ano paliwanag natin doon? Sinabi,
mayroong wika na maraming salita na maaaring pare-pareho ang kahulugan, subalit may kanya-kanyang tiyak na gamit sa pahayag. Okay. Sasabihin natin na kailan natin gagamitin ang tambak. So, sasabihin natin, tambak ang labahan ni nanay. Okay. Bundok-bundok ang basura. Okay. Tumpok o tumpon ng mga bulaklak ang aking natanggap. Hindi natin sasabihin na tambak ng bulaklak ang aking natanggap. So, meaning to say, ang gamit natin dyan, yan ay parang pare-pareho ang kanilang kahulugan. Pero kapag gagamitin natin dapat ay gamitin natin ng maayos sa tamang pahayag. Dahil nagkakaroon niya ng iba't ibang kahulugan. Kawangis, hindi ba? Kamukha, parang kahawig, pare-pareho. Pero kapag gagamitin mo sa pangungusap, nagkakaroon ng ibang kahulugan. Okay, sige. Susunod. So, may mga pagkakataon din na kinakailangan gumamit ng euphemismo o paglumanay sa ating mga pagpapahayag kahit na may mga tuwirang salita naman na parito. Ang halimbawa ay na namayapa sa halip na namatay. Palikuran sa halip na kubeta. Okay. Pag sinabi natin euphemismo, ano palang ibig sabihin? May pagpapahayag mo. Euphemism. Gumagamit ng euphemismo. Euphemism. Parang hindi nakakasakit ng damdamin, parang nagiging mas magandang pakinggan. Hindi ba? Halimbawa, hindi naman natin usually ginagamit na kubeta. Tama? Ang CR natin. Parang medyo masama pakinggan. Ay gagamitin nating palikuran. Pero tayo usually sasabihin natin, namatay si dahil sa COVID. Parang bigla, parang masakit talaga sa damdamin. Pero kapag sasabihin mo, namayapa. Okay, parang alam natin na namatay. Pero ang dating sa atin parang hindi masakit, namayapa, para lang natulog. Hindi ba? Pero actually, ganun pa rin yun ang kahulugan. Pero, pinaganda. Pumili tayo ng tamang salita. Kaya bawas kong pagpili ng salita. Okay. Continue. So, wastong gamit ng mga salita. So, kailangan taglayin ng mga pahayag ang kawastuhang panggramatika. May mga salita kasi tayong ginagamit na akala natin ay maaring malayang nagkakapalitan, ngunit hindi naman kung ibabakay natin sa striktong tuntunin panggramatika. Ilan ito ay ang mga sumusunod. So, ang nang at nang. So, ang nang ay karaniwang ginagamit na pangatnig sa mga ugnayang pangungusap at ito rin ang panimula ng katulong na sugnay. So, halimbawa nito ay ang mag-aral ka ng mabuti nang makapasa ka sa pagsusulit. At isa naman ay nagsisimula na ang programa nang dumating ang mga panauhin. Okay, sandali. Okay, sinabi nang at nang. N-A-N-G at N-G. Ginamit daw ang nang dito bilang pangatnig sa hugnayang pangungusap. Okay, so pag sinabi natin hugnayang pangungusap, meron tayong, kung sa wikang Ingles pa, independent clause at dependent clause. No? Sa unang halimbawa, mag-aral kang mabuti nang makapasa ka sa pagsusulit. Alin dyan ang sugnay na di makapag-iisa? Yung pangungusap na walang simuno, walang panaguri. Alin dyan ang pahayag na di makapag-iisa? Mag-aral kang mabuti nang makapasa ka sa pagsusulit. Na yun ngayon ang sinabi mong hugnayang pangungusap. Ang makapasa, ma'am. Okay, anybody? Alin dyan? Makapasa ka sa pagsusulit, ma'am. Nang makapasa ka sa pagsusulit ay ang sugnay na di makapag-iisa. Bakit? Wala siyang simuno, wala siyang panaguri. Pero pag sinabing mag-aral kang mabuti,
Naintindihan ba natin? Opo. Sentence, di ba? Yes, Ang ma'am. can stand alone, right? There is a subject and there is predicate. Sino ba tinutukoy dito mag-aral? Siya, ka. Mag-aral kang mabuti. Pero pag sinabi natin nang makapasa ka sa pagsusulit, hindi mo alam sino. Right? Opo, Kaya ma'am. yun ang sugnay na di makapag-iisa. Hugnayang pangungusap kasi ito. Mag-aral kang mabuti na makapasa ka sa pagsusulit. Sinabi din dito, ang pangalawang halimbawa, nagsisimula na ang programa nang dumating ang mga panauhin. Okay, alin dyan ang hugnayang pangungusap na dumating ang mga panauhin. Pero pag sinabi natin nagsisimula na ang programa, that is a complete sentence already. Dahil kapag babalik ka rin natin yan, karaniwang ayos at karaniwang ayos, ang programa ay nagsisimula na. So that is a complete sentence. Mayroong nang dumating ang panauhin, which makes the sentence hugnayang pangungusap. So yun ang gamit ng ating nang. Hindi natin maaaring sabihin na mag-aral kang mabuti ng NG, makapasa ka sa pagsusulit. Mali yun. Dapat ang gagamitin ay NANG. Okay? Sige, proceed. Ang nang ay nagmula saan at inaangkupan ng at inalalagyan sa pagitan ng pandiwa at ng panuring nito. So, isa pang halimbawa ay nagpasa si Marvin ng hindi na siya NAG ng proyekto ng maaga. At isa naman dito ay ang nag-aaral ng mahinahon si Paolo. Nagmula sa saan at ay murag na ko na, ma'am. ang nang ay nagmula sa ma'am. Na inaangkupan ng at inilagay sa pagitan ng pandiwa. Okay. Nagpasa si Marvin ng proyekto ng maaga. Nang maaga, ito ay ang pang-abay na pamanahon. Maaga. So, ng NANG ang ating ginamit. Okay. So, mga sagot sa tanong ng nang plus paano. Okay. Paano siya, kailan siya dumating? Nang maaga. Maaga, ma'am. Okay. Paano siya nag-aral? Nangaral siya ng mahinahon. Okay. Ginagamit ang nang sa gitna ng dalawang salitang ugat na inuulit. Dalawang pawatas o neutral na inuulit sa dalawang pandiwang inuulit. So, ang halimbawa nito ay suklay ng suklay at isa pa ay ang mag-ipon na mag-ipon. Okay, madali lang yan. No? Inuulit na salita sa anyong pawatas at pandiwa. Okay, sige. So, ang nang ay ginagamit na pananda sa tuwirang layo ng pandiwang panlipat. So, ang halimbawa nito ay nag-aral siya ng leksyon. Isa naman ay bumili siya ng pasalubong para sa kanyang anak. Okay, anong binili niyang pasalubong? Para may lechon ka dyan. So, lechon ang kanyang pasalubong. Hindi, ma'am. Leksyon, ma'am. Ha? Leksyon, Okay. ma'am. Leksyon. Oo. Pero ito dito, bumili siya ng pasalubong para sa kanyang anak. May lechon ka dyan na hitsura. Ibig sabihin, ang pasalubong ay lechon. Opo, Okay, ma'am. sige. Sige, go. Leksyon. Haduma. Mute ka na, Duma. Magandang hapon po. Sino naman ito? Si Bakabak yung una, di ba? Si Perez, ma'am. Si Perez po yun. Ha? Si Yung una? Bak- Sabihin niyo sa akin, ha? ma'am, si Perez yung unang nag-report, si Bakabak ang nag-present sa PowerPoint. Sige. Sunod. Go. Magandang hapon po, ma'am. Ako po si Christian Naduma. Okay. Sa pagpapatuloy po ng mga halimbawa, ay ito po ang gamit ng nang at nang. Ang nang ay ginagamit na pananda ng akto o tatag na ng pandiwa sa tinig ng balintaya. Ito ang paggamit ng nang plus nino. Halimbawa,
pinangaralan ng guro ang mga nahuling mag-aaral. At pangalawang halimbawa ay tinulungan ng binata ang matanda sa pagtawid. Okay, so alin dyan ngayon ang nino? Ang nino po Nino. dito ay sa unang pahayag ay ang nino ay ang guro. Okay. At sa pangalawa naman ay ang binata. Okay, sige. Sunod. Sa susunod naman ay ang panandang nang ay ginagamit kapag nagsasaad ng pagmamay-ari ng isang bagay o katangian. Ito ay nang plus kanino. Ang pera ng bayan ay kinurakot ng ilang buhayang politiko. Sa pangalawang halimbawa, ang palad ng mga mamamayan ay karaniwang makikinis. Okay. So ang ginamit dito ay ang kanino dito ay ang bayan at sa pangalawa naman ay ang mamamayan. Ay mayayaman. Mayayaman. Okay. Mayayaman. Next. Ito naman ang paggamit ng kung at kung. Okay. Ang Gamit kung- naman ang kung at kung. Kung at kung. Ang kung ay pangatnig na panubali at ito'y ginagamit sa hugnayang pangungusap. Ito ay, halimbawa, malulutas ang mga problema ng bayan natin kung isasantabi ng mga politiko ang kanilang pamumulitika. At sa pangalawa naman ay a-attend ako ng party kung papayagan ako ng aking magulang. Okay, so dito parang ang katumbas nito sa wikang Ingles ay if, di ba? Malulutas ang problema ng bayan natin kung isasantabi ng mga politiko ang kanilang pamumulitika. Okay, so angkop ito ngayon sa panahon natin dahil malapit na ang eleksyon. Kaya nga kayo mga kabataan, piliin ang tama ba ang sinasabi nila o namumulitika lamang? Okay, tandaan ninyo, bayan natin, bansa natin ang nakasalalay. No? You will Opo, be ma'am. the future so mga ano natin, so kinakailangan ayusin natin ang ating magboboto na kayo next year, di ba? Okay, maaari na kayo magboto. So isipin natin, ayan o, malulutas ang mga problema ng bayan natin kung isasantabi ng mga politiko ang kanilang pamumulitika. At tayong mga mamamayan ay may karapatan na mamili ng tamang mamumuno sa ating bansa. Yan ay if we are going to, yan sa ating pang-araw-araw naman na buhay, if we are going to apply natin itong pangungusap sa buhay natin ngayon. Okay. Pangalawa, a-attend ako ng party kung papayagan ng aking mga magulang. So, ang gagamitin natin ay KU. Okay, hindi KO. So, alamin natin kailan pala natin gagamitin ang KO. Sige, sunod. Sunod. Ang kung naman ay ang KO ay katumbas na nito sa English ay I o my ay nanggaling sa panghalip na panaog. Panaog, hindi panaog ha, panaog, hindi panaog. Panaog talaga eh. Typo. At inaangkupan lamang ng nang. Ang halimbawa dito ay gusto kong tulungan ka ngunit kailangan mo munang tulungan ang iyong sarili. At ang pangalawang halimbawa ay maaasahan sa mga gawain ang matalik kong kaibigan. Matalik, mitalik. Matalik. Okay. Matalik po. Okay, matalik yan na kaibigan. Okay, sige. Sunod. Kung ang, yan ha, kung ikaw, I, sinabi I, my, okay. Personal pronoun. Sige, go. Sunod. So, sunod naman na salita ay ang may at mayroon. Ginagamit ang may kapag sinusundan ng pangalan. Ito, may virus ang USB na hiniram ni Berna. At sa pangalawang halimbawa ay habang may buhay ay may pag-asa. So, yeah. Kapag sinusundan daw ng
Pangalan. Ang may ay sinusundan ng pangalan. Alam natin ang pangalan, hindi yan name. Yan ang pagbaybay. Tingnan ninyo, class. Pangalan, that's noun. Iba naman kapag name, di ba? Alam na ninyo ang spelling yan. Sige, go. Sunod. Next naman, ginagamit ang may kapag sinusundan ng pandiwa. So, may pupuntahan ka ba mamaya? At pangalawa naman ay may tatapusin pa akong trabaho mamayang gabi. Okay. Alin dyan? Alin dyan ang pandiwa? Ang pandiwa dito ay ang pupuntahan at tatapusin. Okay, sige. Next. So, ang may at meron. Ang mayroon ay ginagamit kung nangangahulugan ng pagkamay-kaya sa buhay. Halimbawa, ang Morales ay mayroon sa bayan ng Dolores. Si Noberto ay nagpapanggap na mayroon sa kanilang lalawigan. So ano ibig sabihin dyan? Ano ang ibig sabihin dyan ngayon ng mayroon? Ginagamit ito kung ang tinutukoy ay mayroong may kaya sa buhay. May kaya sa buhay or mayaman. Di ba? Mayaman. Ang mga Morales ay mayroon sa bayan ng Dolores. Meaning to say, mayaman sila sa bayan ng Dolores. Okay, sige. Sa susunod naman ay susunod na salita ay subukin at subukan. So, ang subukin ay nangangahulugan ng pagsusuri o pagsisiyasat sa uri, lakas o kakayahan ng isang tao o bagay. Halimbawa, subukin mong gamitin ang sabong ito at baka hiyang sa iyo. Pangalawa naman ay subukin mong kumain ng gulay at prutas upang sumigla ka. Ayan. Okay, sige. Ano mo muna ang subukan para makuha natin ang kaibahan? At ang sunod naman. Next slide. Ang subukan ay nangangahulugan ng pagtingin upang malaman ang ginawa ng isang tao o mga tao. So, subukan mo siya upang malaman ang kanyang sekreto. Dito naman sa sinabi ni Duterte is, huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Okay, so sa madaling salita, pag sinabi nating subukin, sa wikang Ingles, ito ay base doon sa halimbawang binigay mo. Balik mo doon sa subukin. Balik. Subukin mong gamitin ang sabong ito, baka hiyang sa'yo. Subukin mong kumain ng gulay at prutas upang sumigla ka. So, kung sa wikang Ingles, ang subukin is what? Try. Subukin is to try. Okay. Try. While ang subukan is to, doon ka sa subukan. Subukan naman. Okay, subukan. Tingnan mo halimbawa. Subukan mo siya upang malaman mo ang kanyang sekreto. Okay, maring sundan mo o subukan mo kung ano ang kanyang ginagawa sa kabilang silid. Ibig sabihin, you have to spy somebody. Diba? Nangangahulugan ng pagtingin upang malaman kung anong ginagawa. Subukan mo siya upang malaman kung ano ang kanyang sekreto. Okay. So, you have to spy. Kung ang subukin is to try, ang subukan is to spy. Okay, go. Okay, sa susunod, ang sunod naman na salita ay punasin at punasan. Ang punasin ay ginagamit kapag binabanggit ang bagay na tinatanggal. So halimbawa, punasin mo ang alikabok sa mesa. Okay, at pangalawa naman ay punasin mo ang uling sa iyong pisngi.
Okay, sige. Alisin. Ibig sabihin, no? Alisin. Apo. Binabanggit ang bagay na tinatanggal at erase. Okay, sunod. Sunod naman ay ang punasan. Ang punasan ay ginagamit kapag ang binabanggit ay ang bagay na pinagtatanggalan ng kung anuman. Okay. So halimbawa dito ay punasan mo ang mesa at punasan mo ang iyong noo. Okay, mayroong pinagtatanggalan. Okay. Sige. Next. Galia. Ay, ma'am. Ayan na po. Ang pagpapatuloy ko po ang ulat ni Christian. Susunod Sino ito? naman Sino? na Galia, Sino ma'am. ito si Galia? Si Adis, wala pa, no? Siya sunod, ma'am. Okay, sige. Ang susunod po na salita ay operahin at operahan. Ang operahin po ay ginagamit tuwing ay kapag ang tiyak na bahagi ng katawan ang tinitis-tis. Halimbawa, operahin bukas ang mga mata ni Bimbi. Ang tinutukoy ng operahin ay ang mata ni Bimbi. Okay. Sa operahan naman po, ang tao ang tinutukoy at hindi ang bahagi ng katawan. Halimbawa, kasalukuyang inooperahan si Marites sa ospital ng Makati. Next. Okay. So, operahin yun po. ay ang particular na bahagi ng katawan ang uoperahin. Samantalang ang operahan ay ang Tao mismo. okay. Kasalukuyang inooperahan si Marites sa ospital. Kasalukuyang uoperahin si Kanor sa kanyang appendicitis. Okay. Sunod naman ay ang wastong paggamit ng din, rin, daw, at raw. Ang rin at raw ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig o malapatinig na W at Y. Halimbawa, macho guapito. Macho guapito raw ako. O di kaya may bahay rin sa Malabon sina Mr. Gatchalian. Raw ang ginamit sa macho guapito raw ako kasi ang sinusundang salita ng raw ay nagtatapos sa patinig na letrang O. Okay. Sa pangalawang halimbawa naman, rin ang ginamit kasi nagtatapos ang sinusundang salita ng malapatinig na Y, which is Okay bahay. na, malapatinig. Okay. Kaya lang, napansin ko sa sentence ninyo, macho, guapito raw ako. Okay naman, tama naman yun. Pero kinakailangan lagyan natin ng pananda. Ano? Tuldok? Tuldok. Okay. Dapat, hindi ba? Matatawag natin na Nakalimutan sentence lang kung mayroong tamang there should be a proper punctuation mark, right? Question kung pananong, tuldok, kung pautos o ano, etc. Dahil tandaan niyo yan, kapag gagawa tayo ng pangungusap, dapat ay mayroong tamang bantas. Lalagyan natin ng tamang bantas. Okay, sige, proceed. Ang susunod naman ay ang din at daw. Ginagamit ito kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig. Halimbawa, masakit daw ang ulo ni Arturito. O di kaya nakapagsulat din ng aklat si Alma. Ang dalawang halimbawa ito ay sinusundan ng salitang katinig na T, which is masakit at nakapagsulat. Okay, sandali ha, my dear students. Tandaan natin na ang ating ano dito ay grammar at retorika. Okay. So okay lang siguro ito kung tayo ay nagte-text. Pero napansin ko kasi dito, my dear group 1, ang inyong mga pangalang pantangi ay nakasulat sa maliit na titik. Dapat po, na Elma, malaking okay. letra. No? Sa susunod, tandaan natin. Dahil meron pa naman akong ipapagawa sa inyo, you have to apply application no sa ano natin at the end, sa ano natin gagawin. So apply yan natin kung ano ang tama, no? Malaking titik, na proper noun, maliit na titik, common noun. Sa ating pangalang pantangi at pangalang pambalana. Dahil minsan nasasanay kasi tayo kapag nagte-text-text lang tayo sa ano, process ordinary, di ba? Pero dito kasi formal itong ano natin dahil klase. So kinakailangan sundin natin ang tamang pagsulat. Okay ba? Susunod na mga tagapag-ulat ha, bibigyan natin ng diin.
okay lang kung nag-text tayo sa ating mga kaibigan, walang problema. Pero kapag sa ating dahil formal ito sa class, kinakailangan tama ang ating gagawin. Sige, proceed. Next. Susunod po ay sila, sina, at kina. Ang sila ay isang panghalip na panao, samantalang ang sina ay panandang pangkayarian sa pangalan. Okay. Karaniwang kamalian po ang paggamit ng sila ay ginagamit ng panandang pangkayarian. Halimbawa, Take note ha, take note niyo yan class. Okay, sige go. sa pangungusap na sila Akya at Paulo ay mabubuting anak, mali. Okay. Ang tama po ay sina Akya at Paulo ay mabubuting anak. At tamang paggamit naman po ng salitang sila ay mabubuting anak. Okay. Dahil tinanggal po ang si Akya at Paulo. Okay, dahil ang sila ay panghalip na panao. So hindi ito sinusundan, ang sila ay hindi sinusundan ng pangalan. Ngunit kung gagamitin mo ang sina, dapat ay may kasunod na pangalan. Dahil hindi mo maling sabihin, sina ay mabubuting anak. Mali yun. Dapat ang sina ay susundan ng pangalan, pero kapag walang pangalan, ang dapat gamitin ay sila. Okay? Sige, go. Susunod. Ang kina ay isang panandang pangkayarian sa pangalan, katulad ng sina. Walang salitang kila sa balarilang Filipino. Ang paggamit ng kila ay isang karaniwang pagkakamali lamang. Halimbawa, papunta na kami kina Christian. Kina Marites nagtipon ang mga kapitbahay upang magchismisan. Okay. So, walang kila. Dapat Apa. ay kina. Kina, Karaniwang. karaniwang. Susundan ng pangalan. Okay? Apa. Sige, sunod. Next. Ang sunod po ay pinto at pintuan. Ang pinto po ay ang bahagi ng daanan na isinasara at binubukas, which is ang door. Ang pintuan naman po ay ang doorway. Ito ang kinalalagyan ng pinto. Halimbawa, isinara niya ang pinto upang hindi makapasok ang makulit na bata. Ang halimbawa naman po ng pintuan ay nakaharang sa pintuan ang makulit na bata kung kaya't hindi niya maisara ang pinto. Okay. So, sa madaling salita, ang pinto ay yun ang bahagi na ating binubuksan at sinasara. Tama? Ang pintuan ay yun ang ating dinadaanan. Doorway. Pero usually, sa atin, sabi yan, pakisara mo ng pintuan. Bibigyan natin masira ang pintuan, di ba? E mo ito sa itong gianan, the doorway. Ang dapat nating isira ay ang pinto. Pinto. Okay, sige. Next. Susunod naman ay ang hagdanan at hagdan. Ang hagdan po ay ang stairs o mga baitang na inaakitan ng babaan sa bahay o gusali. Ito yung steps ng stairway. Okay. Ang hagdanan naman po ay ang stairway o bahagi ng bahay na kinalalagyan ng hagdan. Halimbawa, mabilis niyang inakyat ang hagdan upang marating ang silid-aralan. Okay. At matibay ang hagdanan ng kanilang bahay, kaya hindi gumuho ang hagdan yon matapos ang lindoy. Okay. So, very clear, di ba? Ang hagdan ay ang stairs. Ang hagdanan ay yung kinabitan ng hagdan. Okay, sige. Next, ito po ay ang salitang iwan at iwanan. Ang iwan, ibig sabihin nito ay huwag isama o dalhin. Ang iwanan naman po ay nangangahulugang bigyan ng kung ano ang isang tao. Halimbawa nito ay ang random mentality. Goal mo, focus. Kahit anong mangyari dito, iwan. Iwan mo ng lahat, kahit pamilya mo pa. Halimbawa naman po ng salitang iwanan, ay iwanan mo ko ng pera, pambili ng burger at saka fries. Okay, parang gusto mo talagang kumain ng burger at saka fries, no? Ano mo talaga ang kuan? Feel mo mga sentences mo dito. Ninyo dito. Okay, sige.
Next. Sunod po ay sundin at sundan. Ang sundin po ay ang nangangahulugang sumunod sa payo o pangaral. Ang sundan naman po ay nangangahulugang gayahin ang ginagawa ng iba, pumunta sa pinupuntahan ng iba. Halimbawa, sundin mo ang mga payo ng iyong mga magulang. At sa sundan naman po, sundan mo ang demonstrasyon sa telebisyon kung nais mong matuto ng pagluluto ng adobong manok. Okay, pagkain talaga ang mga sentences ni ano. Okay, sige. Ang sundin is to follow an advice. Ang halimbawa mo dito, sundin mo ang payo ng iyong mga magulang. I hope na sinusunod na ninyo ang payo ng inyong mga magulang, ha? Okay. Then, ang sundan is to follow where one is going or follow what one does. Sundan mo ang demonstrasyon sa telebisyon kung nais mong matuto ng pagluluto ng adobong manok. Okay. Ang demonstrasyon yan dyan, ibig sabihin na cooking demonstration ang dapat mong sundan. Okay, sige. Next. Sunod po ay tungtong, tuntong, tunton. Okay. Ang tungtong po ay ito po yung panakip sa palayok o kawali. Ang tungtong naman po ay yung pagyapak sa anumang bagay. At yung tungton ay ang pagbakas o paghanap ng bakas ng anumang bagay. Halimbawa po ng tungtong ay yung tungtong, halimbawa, hindi makita ni Mang Juan ang tungtong ng palayok sa kusina. Okay. Yung tungtong. Sa tuntong naman ay tumuntong siya sa upuan upang maabot niya ang bumilya. Okay. Para naman sa tunton, hindi ko matunton kung saan nagtago ang aming tuta. Okay. So, pero sa karaniwan sa atin dito sa lugar natin, sinasabi natin, tungtong sa dito sa kuan para maabot na mo tong botilya. Right? Tungtong ang ginagamit, which is mali. Dahil ang tungtong ay isang panakip sa kawali. Taklob. Di ba? Okay. Pag sinabi namang tuntong, yun ang sinasabi natin na pumatong ka para maabot mo ang bombilya o maabot mo something kung anong gusto mong kunin. While ang tunton ay naghahanap ka. Hindi mo matunton kung saan mo nailagay ang iyong cellphone. So, nakuha ninyo ang kaibahan ngayon ng tungtong, iba ha? Tungtong, tuntong, at ang tunton. Okay? Sige, go. Okay, next. Susunod po ay dahil sa at dahilan sa. Ang dahil sa ay ang wasto na paggamit nito. Ito ay sinusundan nito ang pangalang pinagsanhian ng isang pangyayari. Okay. Ang paggamit ng dahilan sa ay isang karaniwang pagkakamali lamang. Halimbawa nito ay hindi siya nakapag-ulat sa klase dahil sa hindi niya pagising ng maaga. Okay. At hindi isang malubhang sakit ang naging dahilan ng pagliban ni Buboy sa trabaho. Yun po ang wastong paggamit ng salitang dahilan at walang additional na sa. Okay. Dahilan ng pagliban. Okay. Hindi siya nakapag-ulat sa klase dahil sa. Right? Yun ang mayroong dahil sa. Ano ang cause? Dahil hindi siya nakagising ng maaga. Dahil hindi pagising ng maaga. Isang malubhang sakit ang dahilan ng kanyang dahilan ng pagliban ni Buboy sa trabaho. Walang sadyang sa dahilan. Dahil sa dahilan ng pagliban. Yun po ang mga wastong Dahilan sa pagliban. Okay. Yun po ang mga wastong paggamit ng salita. At ang susunod po na bahagi ng ulat ay iulat ng isang magiting na Ginoong Adis. Okay, pagbuo ng sige. Okay, start now.
Adis, Ginoong Adis. Ang babae ito, lalaki, Akia. Akia dyan, so lalaki. Sige, Adis. This among mic, this. Wala. Hello, ma'am. Okay. Yay, nana. So, dito naman tayo sa pagbuo ng pangungusap. Okay. So ditong step, kailangan ang kaisahan sa pangungusap para maging epektibo ito. Kung bawat bahagi ng pangungusap ay tumutulong para maihayag ng malinaw ang pangunahing diwa nito, masasabing may kaisahan ang pangungusap. So narito ang ilang paalala upang matiyak ang kaisahan sa pagbuo ng pangungusap. So first, tiyakin ang timbang na ideya at paralelismo sa loob ng pangungusap. Halimbawa, ito ang halimbawa na pangungusap na di timbang. Matapos magsitangis ay agad na nagbalot ng gamit ang mga napaalis na squatter. So gawin natin itong timbang. Matapos magsitangis ay agad na nagsipagbalot ng mga gamit ang mga napaalis na squatter. So dinagdagan natin ng ginawa natin yung nagbalot to nagsipagbalot para maging timbang. Okay, tama. Dahil magsitangis, di ba? Tapos dito nagbalot. So dapat ay nagsitangis at nagsipagbalot. Okay, sige, tama yun. Go. So dito naman tayo sa di-parallel na pangungusap. Ang pag-eehersisyo at masustansyang pagkain ay mahalaga sa pagpapabuti ng ating kalusugan. Gusto ko sana akong kanang mag-call ng kaklase ko, ma'am, para malinawan ko kung nakikinig ba sila, ma'am. Sige, masabuti. Parang may nakikita din ako dito, nag-left daw sa group. Dapat, hindi no, palaala lamang mga may dito na huwag muna mag-leave sa group hanggang hindi tayo natatapos, ha? Okay. Huwag muna mag-left sa group natin. Ano natin ngayon. Ikaw na lang mag-call, ma'am. Ako ang mag-call. Yes, ma'am. Okay, Almer. Almer Lian? Wala. Okay. Okay, Charmaine. Yes, ma'am. Sige. Sagutin mo si kung anong hinihiling ni Ginoong Adis. Sabihin mo, Ginoong Adis, anong hinihingi mo sa kanila? Gawing parallel ang pangungusap na ito po. Ang pag-ehersisyo at masustansyang pagkain ay mahalaga sa pagpapabuti ng ating kalusugan. Okay. Paano mo gagawin ang pangungusap na yan para maging parallel? Parallel. Opo. Sorry. Okay, Charmaine. Wala na. Ang iba. Saan na ang iba? Ako'y try at B. Sige. Pwede. Jakor daw, ma'am. Okay, sige. Jakor. Try lang po ito. Okay. Ang pag-ehersisyo at ang pagkain ng masustansya ay mahalaga sa pagpapabuti ng ating kalusugan. Okay. Okay. Yan po ay tama dahil dinagdagan niya, ginawa niya ang masustansyang pagkain like ang pag-ehersisyo at pagkain ng mga masustansyang pagkain ay mahalaga sa pagpapabuti ng ating kalusugan. So, okay. Tama ang daloy ng kanyang pangungusap. Dahil ang una ay ang pag-ehersisyo at masustansyang pagkain. Dapat ay ang pag-ehersisyo at ang pagkain ng masustansyang
at pagkain ng mga masustansyang pagkain ay mahalaga para sa ating kalusugan. Okay. To make that sentence parallel. Okay, sige, sunod. So, number 2, Mark. So, dito naman sa ikalawa, tiyaking nagkakaisa ang mga aspekto ng pandiwa sa pangungusap. Halimbawa, ang halimbawa ng di nagkakaisa. Nagsialis at nagsisiuwi na ang mga panauhin ko kanina. So, gawin natin itong nagkakaisa. Nagsialis at nagsiuwi na ang mga panauhin ko kanina. So, nakikita nyo ba yung anong na-change na word? So, ginawa yung nagsisiuwi to nagsiuwi para maging magkaisa yung pangungusap. Okay. Dahil ang una ay nagsialis at nagsisiuwi. So, para magkaroon ng pagkakaisa, pareho na nagsialis at nagsiuwi. Okay, tama. Dito naman tayo sa pangatlo. Huwag pagsasamahin sa pangungusap ang hindi magkakaugnay na kaisipan. Halimbawa sa di magkaugnay, hindi uunlad ang ating wika kapag hindi natin ito ginamit at nahilig tayo sa kalayawan. So, so gawin natin tong kuan. Hindi uunlad ang ating wika kapag hindi natin ito ginamit. Okay. Bakit anong ginawa diyan sa una? Mayroon sabi hindi nagkakaugnay-ugnay, hindi ba? Di magkaugnay. Alin diyan ang hindi ang pangungusap o bahagi na nangyari na hindi naging ugnay ang pangungusap? Yung kuan, ma'am, yung first na stanza, ma'am, nga hindi uunlad ang ating wika kapag hindi natin ito gamit at nahilig tayo sa kalayawan. Like no connection ang wika doon sa kalayawan, ma'am. Doon na sentence. Tandaan. Ang tamang pangungusap, hindi uunlad ang ating wika kapag hindi natin ito ginamit. Yun ang tama, di ba? Ang tanong ko is, ano pala doon sa unang pangungusap na di magkakaugnay, alin ang bahagi doon, alin part ng sentence na hindi dapat? Yung kuan, ma'am. Yes, ma'am? Yung dapat hindi magkaugnay sa pangungusap na yan. Hindi uunlad ang ating wika kapag hindi natin ito ginamit at nahilig tayo sa kalayawan. Alin doon? Yung kuan, ma'am, hindi magkaugnay yung pag-unlad ng wika at nahilig tayo sa kalayawan, ma'am. Oo, kaya nga, pero tingnan mo ang tamang pangungusap. 'Di ba? Ang tamang pangungusap ay hindi uunlad ang ating wika kapag hindi natin ito ginamit. Yun ang tamang pangungusap. So, yes, ang maidagdag doon na dapat alisin ay yung nahilig tayo sa kalayawan. Nahilig tayo sa kalayawan. Bakit mo dinagdagan doon ng kalayawan na ang pinag-uusapan natin ay ang ating wika? So, dapat alisin yon yes, para ma'am. maging wasto. Okay, sige. Yes, Continue. So, dito naman tayo sa ika-apat. Nawala yung screen, Mark. So, dito naman tayo sa ika-apat. Iwasan ang pagsasama-sama ng maraming kaisipan sa isang pangungusap. Halimbawa sa maraming kaisipan na pangungusap, ang pagsasayaw gaya rin ng paglalaro ng mga bata ng taguan kung gabing walang buwan at ang pagdadama ng mga lalaking walang magawa at nagpapalipas ng oras sa pagupitan ay tunay nakakaaliw. So like, gagan siya idea or... Okay. Magulo. Yes po. Magulo. Di ba? Magulo ang pangungusap. Yan ang karaniwang nangyayari kapag halimbawa pinapagawa kayo ng komposisyon o isang sanaysay para sabihin kani arumadakahak akong grado ani taason ako ni. So hindi ganoon ang mangyayari. Kahit na maikli lamang pero nandoon ang buong diwa, tama ang pagkakalahad ay nagiging maganda kaysa pinarami mo lang para mapuno ang papel mo pero wala namang laman. Ang content ay mali-mali naman. So basahin yan ang halimbawa binigay dyan.
kaisipan? So ito ang isang kaisipan na dapat nating gawin sa pagbuo ng pangungusap. Ang pagsasayaw gaya ng paglalaro ng taguan ng mga bata ay tunay na nakalilibang. So nana siya space ang ng mga bata. So yan ang isang kaisipan So na alin dyan ngayon ang hindi dapat? Dahil ang ginawa dyan, may kaisahan, ang pagsasayaw gaya ng paglalaro ng taguan ng mga bata ay tunay na nakalilibang. Ano yun ang inalis dyan na walang gamit sa pangungusap? Ang nalis dito ay yung nagpapalipas ng oras sa pagupitan. Yun ang inalis. Okay, so inalis natin yun. Marami pang mga sinabi doon na mga kung gabing walang buwan at magdadama ng mga lalaking walang magawa sa magpapalipas na oras ng pagupitan. Naapil na din ng bandiruhan, pagupitan. So parang dahil ang pinagsasabi mo dito ay ang pagsasayaw at paglalaro ng taguan ng mga bata ay tunay na nakalilibang. Mas malinaw, no? Kompleto ang pangungusap. Sige, sunod. So sa ikalima, gawing malinaw sa pangungusap kung alin ang pangunahing sugnay at ang pantulong na sugnay. So halimbawa, sa hindi malinaw, dahil sa ayaw ko iyon, hindi ko binili ang sombrero. Like, broad kay siya nga pangungusap. So gawin natin itong malinaw. Dahil sa ayaw ko sa sombrero, hindi ko iyon binili. Okay. Dahil sa ayaw ko iyon, anong iyon? Hindi natin alam. Hindi ko binili ang sombrero. Ano iyon? Dito ay dinerecho niya, dahil ang una, dahil sa ayaw ko iyon, ano iyon? Dahil pagkasunod na pangungusap niya, hindi ko binili ang sombrero. Ibig sabihin pala, dahil ayaw niya sa sombrero, kaya niya hindi ito binili. Yun ang mas malinaw. Okay. Number 5, Mark. So sa number 6, gamitin ang tinig na balintiyak ng pandiwa kapag ang simuno ng pangungusap ay hindi siyang gumaganap ng kilos. So ito ang halimbawa na mali na pangungusap. Si Aaron ay binili ang relo para kay Alec. Ang tama na pangungusap ay ang relo ay binili ni Aaron para kay Alec. Okay, dahil sa pag-una, titingnan mo si Aaron ang binili, di ba? Parang kung babasahin mo agad-agad ang si Aaron ay binili ang relo. Okay, hindi. Dapat ay ang relo ang binili. No? In a passive voice or a sentence. Okay, sige. Sunod. So, number 7. Huwag ilayo ang salitang panuring sa tinuturingang salita. Halimbawa, maganda ang kwentong binasa ko talaga. So, gawin natin itong malapit na maganda talaga ang kwentong binasa ko. Okay. Dahil doon sa una, maganda ang kwentong binasa ko talaga. Parang narambol, di ba? Ano ba talaga ang binibigyan mo ng diin dito? Maganda talaga ang kwentong binasa ko. So, binigyan, mo dito, tinuturingan mo ay ang kwento. O hindi ang binasa talaga. Hindi ang kwento, binasa mo. Maganda ang kwentong binasa. Okay. So, sa number 8, ikaw 8. Tama po ba? Tama. Sa Pilipino, nauuna ang panaguri kaysa simuno sa karaniwang ayos ng pangungusap. Halimbawa, minamahal at ginagamit niya ang sariling wika. Mabait na bata si Akiya. So, kaysa ang sariling wika ay minamahal at ginagamit niya, si Akiya ay mabait na bata. Okay. Ang karaniwang ayos ng ating pangungusap ngayon sa makabago ay nauuna ang ating panaguri, sinusundan ng simuno. Tama? Sa minamahal at ginagamit niya ang sariling wika, mabait na bata si Akiya, una ang ating panaguri. Saan ba ang ating panaguri dito? Mabait, ma'am. Okay, mabait na bata ang ating panaguri. Si Akiya ang ating simuno. Yes okay. Po, ma'am. Minamahal at ginagamit niya ay ang ating
Panaguri Sariling ang ating simuno ay ang sariling wika. Yan ay nasa karaniwang ayos. Sa pangalawang pangungusap, ang sariling wika, nauna dito ngayon ang simuno, huli ang panaguri, ito ay nasa di karaniwang ayos. Yan ay sa bago. So sa Filipino, karaniwang ayos ay una ang panaguri, sinusundan ng simuno, while ang di karaniwan, nauuna ang ating simuno, huli ang panaguri. Yan ang ibig sabihin dyan ngayon. Okay, sige, sunod. So, punta naman tayo sa mga talamak na pagkakamali. Mark? Talamak na pagkakamali sa social media. Yes po, ma'am. Okay, sige, go. So, sa aming pagmamasid sa mga post ng mga kabataan, tulad natin dito sa social media, lalong-lalo na sa mga meme sa Facebook, napansin namin ang sumusunod na talamak na pagkakamali. Ang una ay paggamit ng nyo sa halip na ninyo o nyo na may apostrophe. Okay. Halimbawa, hindi mo naman kadugo pero ang turingan niyo sa isa't isa ay pamilya. May sabi yan. Tandaan, walang salitang nyo. Ang tamang salita ay ninyo o kaya naman ay nyo na may apostrophe. Okay, take note of that, ha? Wala daw niyo. Kung hindi, tama dyan ay ninyo or apostrophe or kudlit, yo, nyo. Pinaikli ng ninyo. Pero walang niyo. Okay, tandaan ninyo yan. Okay, sige. So, sa pangalawa, paggamit ng sayo sa halip na sa iyo o sayo na may kudlit. Okay, take note of that. Para sayo ang laban na to. Okay. Tandaan, walang salitang sayo. Ang tamang salita ay sa iyo o kaya naman sayo na may kudlit. Okay, correct. Sige, go. Wait lang, mama. So, sa pangatlo, iba pang katulad ng pagkakamali, tulad ng sakin, satin, samin, nako, kona. Halimbawa, ikaw na ang para sa akin. Ang kantang ito ay para sa atin. Doon tayo magkita sa amin. Nagising nako. Ay, alam ko na ang iyong lihim. Tandaan, walang salitang sakin, satin, samin, nako at kona. Ang tamang salita ay sa akin or yung may kudlit nga sakin, sa atin o sa kudlit tin, sa amin o sa amin, na ako or nako at ko na may space. Okay, so yan. Tandaan ninyo yan, ha? Tanggap ang may kudlit, right? Kaysa pinagdugtong mong sa akin, sa atin, sa amin, ako, iko ng mali yun. Kung hindi ay may sa space, akin, or may kudlit. Okay, sige. So sa pang-apat, pagsasama ng dalawang magkasunod na enclitic tulad ng nalang, pa rin at na naman. Halimbawa, sa panahon ngayon, sahod na lang ang hinihintay buwan-buwan. Natapos na ang lahat, nandito pa rin ako. Tandaan, ang magkasunod na enclitic o salitang paninggit ay dalawang salita. Paningit. Sorry, ma'am. Salitang paningit ay dalawang salita, kaya huwag pag-iisahin. Ang tamang baybay kung gayon ay na space lang, may space. Na lang, pa rin at na naman. Gayon din ang paraw, na rin, na raw, na lamang, na lang, pa naman, na ba at pa ba. Okay, mayroon niyang mga space. Yes, no? Hindi dapat pagdugtong-dugtungin. Okay, so yun ang tamang dapat nating sundin. Kapag mayroong enclitic o salitang isinisingit natin, dapat mayroon niyang space. Okay, sige. So sa huling bahagi, Mark, maling gamit ng salitang kana, palang, at kaba. Halimbawa, saka ka na magyabang kapag hindi ka na umaasa sa magulang mo. Pupunta ka pa lang, pabalik na ako. Tandaan, ang kana ay pagpapaikli ng salitang Amerikana.
Ang ka space na ay panghalip na ka at inclitic na na. Okay. Ang palang ay inclitic na pala na kinabitan ng pang-angkop na nang. Ang palang ay dalawang inclitic na pa at lang na pagpapaikli ng lamang. Ang kaba ay tumutukoy sa damdaming nangangamba at ang ka space ba ay panghalip na ka at inclitic na ba. Okay. So, mapapansin natin dito na kapag pinadugtong-dugtong, hindi yung tama, hindi ba? Kinakailangan ay mayroon talagang space at kung hindi man nilalagyan natin ng kudlit. Tama? Yes po, ma'am. Okay, sige. Sa huling bahagi, Last part. Okay, last part now. Mark Bakabak. Okay, last Hello. part. Hello. Okay, sige. So, maling paggamit o di paggamit ng gitling. Number 6, talamak din sa social media, lalong-lalo na sa mga memes sa Facebook, ang mga maling paggamit ng malaki at maliit na titik, paggamit ng parirala sa halip ng pangungusap, at maling paggamit ng mga batas. Kaugnay ng mga batas ang maling paggamit o di paggamit ng gitling na yata ang pinakatalamak. Pansinin ang masusunod na halimbawa. Bes, ikaw ang makipag-usap. Ako ang kakatok. May palawang halimbawa. Baka kaya tayo iniwan kasi hindi tayo sumasama. So mali ang paggamit ang sa first halimbawa, yung malaki at maliit na titik ng makipag-usap kasi naka-capitalize lahat yun. At sa ikalawa rin yung iniiwan. Okay, so ang inaano mo dito ay kaugnay ng mga bantas ang maling paggamit ng di paggamit ng gitling. Okay, pansinin ang sumusunod na halimbawa. Bes, ikaw ang makipag-usap, ako ang kakatok. Okay. Baka kaya tayo iniiwan kasi Hindi tayo sumasama. hindi tayo sumasama. Okay, sunod. So, panlaping nagtatapos sa katinig plus salitang nagsisisimula sa katinig. So, halimbawa nito ay pag-ibig, nag-aral, tig-anim. Tandaan, maaring mag-iba ang kahulugan ng mga ganitong salita kapag hindi ginitlingin ang tulad ng mag-isda, mag-alis, at pang-ulo. So, ibig sabihin, mahalaga. Pag-ibig. Ang pag-ibig, meron talagang gitling. Nag-aral at tig-anim. Mga panlapi, tandaan, lahat ng mga panlapi kapag sinusundan ito ng patinig ay nilalagyan natin ng gitling. Okay, pero mayroong mga salita na hindi nilalagyan ng gitling. Katulad ng, dahil magkakaroon, kapag hindi mo lagyan, pag halimbawa, sinabi mo mag-isa, ano ba ibig sabihin pag sinabi natin mag-isa? Solo, ma'am. Ha? Solo. Pag sinabi natin mag-alis ay? Going out pa, ma'am. Okay. Pang-ulo? Acting leader, ma'am. Hindi. Pang-ulo ay gagamitin mo, ang sombrero ay ginagamit pang-ulo, right? Pero kapag tatanggalin ang gitling, sa mag-isa ay magiging mag-isa. Pero ba ibang kahulugan, mag-isa? Opo, ma'am. Ano na kahulugan? Pag sinabi ulang gitling, mag-isa. Ano, ma'am? Ano na Magluto. Ha? Magluto, ma'am. Okay, mag-isa. Okay, iba na kahulugan, di ba? Mag-isa sa mag-isa. Mag-alis, mag-alis. Ano nang ibig sabihin? Ano, ma'am? Mag-alis.
Magaling sa na skin disorder. Okay, meron ng skin Oh. disorder. Tama. Sino yung nag-ano sa akin? Si Eric. Eric, ikaw ba Si yun? Opaon po, ma'am. Jacor. Jacor po, ma'am. Okay. Opao. Sige. Jacor. Okay. Sige. At least nandyan talaga na naririnig ko ang mga... Pag sinabi naman nating pang-ulo, hindi ba? You are going to use that as para gamitin para sa ulo. Ang sombrero ay ginagamit nating pang-ulo. Pero pag walang gitling, nagiging pangulo. President naman yon. So, ibig sabihin, kapag ang mga salitang iyan ay hindi ginigitlingan, nagkakaroon ng ibang kahulugan. Okay, sige, continue. Panlapi plus salitang banyaga. Tandaan, mahirap bigkasin ang salitang ganito kapag hindi ginitlingan tulad ng ni raid, ni dash rape. Kapag binago ang baybay ng salita banyaga, hindi sa ginitlingan tulad ng nagboxing, mag-drawing, nag-computer. So, anong dapat gawin? Magbago ang ano, ma'am. Kapag ang panlapi ay sinusundan ng salitang banyaga ay nilalagyan ng ano? Gitling. Nilalagyan ng gitling dahil mahirap ka, sinabi dito, di ba? O kaya nga dyan, nilagyan ng ni-raid. Ni-raid. Okay. Kapag binago ang baybay ng salitang banyaga, hindi ginigitlingan tulad ng nag-boxing. Pero, boxing dahil ano yan sa Filipino. Tama? Nag-boxing, binaybay sa Filipino. Right? Nag-drawing, binaybay sa Filipino. Nag-computer, binaybay sa Filipino. Walang gitling. Pero yung ni-raid, ni-rape, English yun, right? Yes, Banyaga. So, nilagyan ng gitling. Okay. Salitang inuulit. Halimbawa, araw-araw, gabi-gabi, panahon. Tandaan, hindi salitang inuulit ang aala, walang salitang ala. Gayon din ang paro-paro, guni-guni, sulsol, laslas at iba pa. Ang iba-iba ay may gitling, ngunit ang iba't iba ay hindi ginitlingan. Okay, makinig. Ang mga salitang inuulit araw-araw, gabi-gabi, panahon ay nilalagyan daw ng gitling. Samantalang, ang mga salitang paru-paro, guni-guni, sol-sol, ay isa lamang dahil yan ay hindi talaga yan nilalagyan ng mga gitling. Dahil pag sinabi, wala naman tayong salitang paro, di ba? Paro-paro, butterfly. So, dapat walang gitling yan. Guni-guni, wala rin gitling dahil wala tayong salitang guni. Should be guni-guni. Okay, katulad din ng ala-ala, wala tayong salitang ala, so kinakailangang ala-ala. Okay, sige, sunod. Panlapi plus pangalang pantangi. Halimbawa, Makarizal, taga Maynila, nagko. Tandaan, walang gitling ang Makabayan, hindi pangalan patna, pantangi ang bayan. Gayon din ang taga Lalawigan, taga Nayon, Makakalikasan, Makatao at iba pa. So, in short, ano ibig mong sabihin dito? Kapag ang panlaping maka o taga ay sinusundan ng, o panlaping nag, kapag sinusundan ng pangalang pantangi ay nilalagyan ng gitling. Pero kapag sinusundan ng pangalang pambalana, tulad halimbawa ng taga-lalawigan, taga-nayon, makatao, ay hindi nilalagyan ng gitling. Nakuha ninyo? Okay, sige. Sunod. Tambalang salita, halimbawa, silid aklatan, kapit kamay, dalagang bukid. Tandaan, kapag ang tambalang salita ay mayroon ng bagong kahulugan, hindi ito ginigitling,
ginigitlingan tulad ng baghari, hampas lupa, dalanggang bukid. Dalagang bukid. Okay, bahaghari is rainbow, di ba? Rainbow. So hindi na natin yan, kapag ang ibig sabihin natin ay rainbow, hindi na yan lalagyan ng gitling. Dahil ang bahaghari ay mayroong dalawang salita dyan. Pag ginitlingan natin bahag, isang uri ng kasuotan ng lalaki noong unang panahon, di ba? Hari is king. Okay, hampas, lupa. Hampas, paluin, lupa, earth. So, pinagbuo, hampas lupa para mahirap. Dalagang bukid, dalaga, tapos bukid. Okay, so hindi na yan ginigitlingan. Okay, sunod. Apelyido ng babae plus apelyido ng kanyang asawa. Halimbawa, Corazon, Cuangco, Gitling Aquino, Miriam Defensor, may Gitling Santiago. Tandaan. Okay, anong ang apelyido ni Corazon sa dalaga pa siya? Cuangco. Cuangco. May asawa na siya, nilagyan ng gitling. Naging Aquino. Miriam, dalaga po siya Defensor. Defensor. Tawag niya Santiago. Sige. So, yun. Next na. Panlapi plus simbolo ng bilang. Halimbawa, ika-7, ika-7, tig-5. Tandaan, hindi ginigitlingan kapag binaybay ang bilang tulad ng ika-7, tig-5. Okay, take note. Kapag ang panlapi na ika ay sinusundan ng bilang, number, katulad ng ika-7, ika-5, tig-10, tig-5, tig-6, ilalagyan ng gitling dahil sinundan niya ng number. Pero kapag isusulat mo ng pasalita, ika-7, tig-5, ika-6, ay walang gitling. Okay? Ang ginigitlingan lamang natin ay kapag ang salitang ika or tig na lalagyan mo ng number, bilang, lagyan mo ng gitling. Pero kung pasulat, walang gitling. Okay? So, ang bilang at binaybay. Halimbawa, sang-4, sang-3. Tandaan, kahit sa English ay may gitling ang fractions tulad ng 1/4, 1/3. Sa example, wait, edit na. Okay, 1/4, sang-4, sang-3. Okay. So, next. Yun lang po. At yun lang po nagtatapos ang ulat namin. Okay, sige. Pakita ninyo lahat. Ano ninyo? Is Okay, scroll, open your, inyong mga camera. Stop now, present, ma'am. Okay, tama na. Okay na. Yan, ano ninyo yan sa akin. I-send ninyo yan sa akin ang inyong mga ha. I-send ko sa GC, ma'am, ang file. Kung hindi, ano ninyo sa kuan ko. Okay ba sa GC? Hindi ba mabigat masyado? Hindi naman, ma'am. Okay naman siguro. O, sige. Dahil, ano ko yan? Pa-file ko yan ang mga ninyo kasi. Dahil kailangan din yan sa department. Titingnan din yan. Okay, sige. Yan, kailangan yan. Lahat ng mga grupo, yung mga ninyo dahil kinakailangan yan. Sige, go. Para ma-ano natin. Kindly open your cameras. Turn on your cameras. Ang iba sa inyo nag-left na sa meeting. No?
ano ninyo. Okay, so napakinggan natin, palakpakan natin ang ating mga unang tagapag-ulat, no? Lahat sila, karamihan, mga lalaki, di ba? Tama ba ako? Opo, ma'am. Mga lalaki, they really tried their best. So mayroon lang mga kunting mga kamalian doon sa kanilang magpag-encode nila. Pero at least okay, they really tried their best. Medyo nahirapan ang iba magsalita ng nahirapan. But alam ko na nag-try talaga sila, no? Nahirapan sila magsalita, mag-express. Pero at least alam ko naman na naningkamot sa did sila. Okay, at ginawa nila, ang turn nila na to present sa atin ngayon, na turn nila, dahil gaya na sinabi ko, isang beses lang kayo sa whole semester, yun lang. Yun ang binigay ko sa inyo na topic, so yun ang topic talaga ninyo. But it doesn't mean na dahil nag-report na kayo, di na kayo papasok. Hindi maaari dahil attendance natin always at saka mga activities natin. But isang beses lang kayo. That's why it's very important for you. If it's your turn to report o uulat, you should be present. Kaya para sana ay walang magsasabi sa akin na time na niya to report, sabi nga, ma'am, wala siya, ma'am, kaya ganito, no? Dahil, my dear, kapag nag-report na kasi ang group ninyo, hindi ko na kayo mabibigyan ng dahil nabigyan naman kayo ng topic, right? Okay, so congratulations lahat, no, ng mga nag-ulat, at least you really try your best. Okay, so ngayon, napakinggan natin ang kanilang mga ulat. Bigyan nga ninyo ako, mayroong mga wastong gamit na mga salita. Okay, para sa ninyo ngayon. Pumili ka ng mga salitang may at mayroon, pinto at pintuan, gamitin mo sa pangungusap para naman din sa inyong participation for this afternoon. Okay, sige, go. Sinong una? Pumili ka doon. Ang alin po, ma'am, gamit, ma'am? Sentence. Gamitin sa pangungusap yung mga, maliban na doon sa mga nag-ulat ngayon na sa mga reporters, huwag na kayo. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Kahit na sino. Sige. Anybody? Marami. Mga gamit ng salita. Rinat raw, kungat kung, nangat na, may at mayroon. Ako po, ma'am. Ma'am, ako ma'am, Falkeza ma'am. Sabihin. Ikaw, Falkeza. Earl, ikaw una. Pahirin at pahiran. Okay. Isa lang gamitin mo. Pahirin ba o pahiran? Okay. Pahirin ma'am. Okay, go. Pahirin mo ang puting likido sa aking mukha. Okay, sige, next. Sabihin na apelyido para mabilis tayo. Okay, tama Samaniego, yun. ma'am. Okay na. Next. Samaniego, ma'am. Samaniego. Go. May sira ang pinto sa kwarto ni Angela. Okay, next. Wala na? Mundihar, ma'am. Okay, Mundihar. 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 Daw at raw, ma'am. Okay. Daw at raw. Okay. Masipag daw na bata si Pedro. Okay. Daw, Go. Next. masipag. Tama na, isa lang. Isa lang. Bibigyan natin ng pagkakataon ng iba. Next. Okay. Okay, next. Unson, ma'am. Okay, Unson. Go. Tumuntong, ma'am. Unson? Si Unson? Tumuntong ako. Yes Si po, Unson ma'am. ito? Is this Yes Unson? po, ma'am. Sige, go. Opo, ma'am. Okay, sige. Tumuntong ako ng ikaapat nga baitang ng walang alam. Okay. Sige. Next. Zapaliero, ma'am. Okay. Kung at kong. Gusto kong manood ng palabas ngayon. Okay. Galian, ma'am. Next. Sino yun? Sino yan? Si Sabaliero yun, di ba? Zapaliero, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sige, sunod. Ako, ma'am, Galian. Galion, go. Ng NANG. Umiyak ang bata nang pumutok ang kanyang logo. Okay, sige. Upaon, ma'am. Upaon. Upaon. Okay, upaon. Subukan mong sakyan ang aking katawan ay kotse. Subukan mong sakyan ang aking kotse. Okay, akala ko, subukan mong sakyan ang aking katawan. Ano ba yun? Sige, go. Next.
Wala na. Meron pa, ma'am. Okay, so kung wala na, so walang ano sila ha, okay na. Okay na Kulang pa tayo. daw, ma'am. So, Ma'am, okay po tayo, wala nang ano, sige. Wala na, ma'am. Mayroon akong ipapadala sa inyo na gawain na ipapasa ninyo sa susunod na Sabado para magsisilbing takdang aralin natin yon. Okay? Meron bang mga tanong? Wala na. May tanong? Wala. Okay, sige. So, ang iba siguro, wala na sila dahil nag-left na sila, no? So, hindi sila nakapag-oral. Dahil at least meron tayong participation din sa ano nila. Nag-try ang ating mga miyembro, ating mga klase na i-present ang kanilang topic. Okay, so, ang tabayanan ninyo, ang ibibigay ko na takdang aralin. Meron akong komposisyon na ibibigay sa inyo, no? Ang komposisyon, ang gagawin ninyo ay bubuin lamang ito ng 2 talata, hindi mahaba ha, 2 talata, and then limit sa talatang iyon ay dapat at least 5 to 7 sentences lang in a talata. So hindi masyadong mahaba ha, 2 talata, 5 to 7 sentences lang. Okay? Yan ang sa komposisyon. Okay, sige. Paalam. O magdasal muna tayo. Paalam, ma'am. Magdasal muna tayo. Nakalimutan natin. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Sige, sino yung nag-plead kanina? Arondalia po. Arondalia. O sige, Dalia, ma'am. sundan natin ating sarili bilang pasasalamat sa mga nakuha natin ngayong hapon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Sino yan? Nag-leave na siya? Sino yung nag-lead sa atin kanina? Okay, anyway, Panginoon, maraming salamat sa mga biyayang iyong pinagkaloob sa hapong ito. Sana patnubayan mo kaming lahat sa aming pang-araw-araw na gawain. Ito hiniling namin alang-alang sa anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Okay, paalam class. Ang tawayanan po ano yung ibibigay ko sa inyo para sa susunod na Sabado. Okay, ingat. God bless. Salamat, ma'am. Thank you, Paalam. ma'am. Okay, paalam. Salamat. God bless everyone.